Alam natin lahat na ang video games ay nagbibigay ng saya, libangan, at kahit kabuhayan sa marami. Pero paano kung ang mundo ng paglalaro na dapat sana'y punong-puno ng kasiyahan ay nauwi sa trahedya? Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, titingnan natin ang ilang sa mga gamer na hindi na natutong mag-logout at piniling tapusin ang laban sa tunay na buhay. At ito ang mga kwento ng mga virtual na laban na nauwi sa tunay na trahedya. Si David Katz ay isang 24 years old na gamer mula sa Baltimore, USA. Bagamat galing siya sa isang mayamang pamilya, si David ay labis na balisa. Ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng matinding alitan na nagdulot ng malaking epekto sa kanya, dahilan upang dalhin siya sa isang psychiatric hospital ng 2 beses. Sa kabila nito, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan, ang video game na Madden. Araw-araw niya itong nilalaro, minsan pa'y hindi na naliligo. Sa patuloy niyang paglalaro, naging isa siya sa mga pinakamagaling sa laro at nakilala sa komunidad ng Madden gamit ang gamer tag na Bread. Nagsimulang sumali si David sa mga torneo ng Madden at nanalo sa Madden 2017 Championship. Kilala siya sa pagiging walang emosyon habang naglalaro. Subalit, nagbago ito noong August 26, 2018 sa isang torneo ng Madden sa Jacksonville, Florida, kung saan 30 manlalaro ang naglalaban para sa premyong $5,000. Ginanap ang torneo sa Good Luck Have Fun Game Bar at pinapanood ng libu-libong tao sa Twitch. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang laro ni David, natalo siya sa ilang laban, at napansin ng ibang manlalaro na may kakaiba sa kanyang kilos noong linggong iyon. Napansin ng ibang manlalaro sa torneo na may kakaibang ikinikilos si David buong weekend. Ayaw niyang makipagkamay sa kahit sinong manlalaro na tinalo niya. Ang huling pangyayari na nagtulak sa sitwasyon ay nang matalo si David sa isa pang manlalaro na ang pangalan ay Bugs. Dahil dito, natanggal si David sa torneo. Nang matalo siya kay Bugs, isa pang manlalaro, at maalis sa torneo, nagkaroon si David ng malaking pagwawala, tumangging makipagkamay, at umalis ng bar. Akala ng lahat, umuwi na siya, ngunit bumalik siya na may dalang 2 sandata. Ang isa ay may laser sight. Nagpaputok siya ng 12 beses, at ang unang putok ay naitala sa Twitch, kung saan makikita ang pulang ilaw mula sa laser, na nakaturo kay Elijah Clayton, isang manlalaro. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga tao sa bar, nagtaguan ang iba sa ilalim ng mesa, at tumawag ng pulis. Ang pagpapadala ng tugon mula sa mga pulis at SWAT ay nagresulta sa isang standoff na tumagal ng ilang oras hanggang sa marinig ang isang huling putok mula sa loob ng bar. Ang putok na iyon ay si David na kinuha ang kanyang sariling buhay. Nilusob ng mga pulis at SWAT ang bar at natagpuan sina Elijah Clayton at Taylor Robinson na wala na, pati na rin si David Katz. 11 iba pang tao ang napinsalaan, isa na rito ang tinamaan ng matindi, ngunit nagpapasalamat tayo at lahat ng napinsalaan ay nakaligtas. Ang pagkawala ni na Elijah at Taylor ay labis na ikinalungkot ng komunidad dahil sila ay minahal ng mga gamers at ng kanilang mga pamilya. Ngunit isang tanong pa ang nanatili. Bakit ginawa ito ni David? Maaaring ito ay dulot ng mga isyu sa kalusugan ng isip ni David, kung saan maraming nagsasabing ang pagkakatanggal niya sa torneo ang nagdulot sa kanya ng pagkabasag, habang ang iba naman ay nagsasabi na malaki ang alitan nila ni Elijah, kaya't marami ang naniniwala na ginawa ito ni David dahil sa isang gaming na alitan sa pagitan nila ni Elijah. Noong December 28, 2017 naman, si Casey Viner, 17 taong gulang, ay naglalaro ng Call of Duty World War II nang makipaglaro siya sa isang kalaban na nakilala niya sa isang website kung saan maaaring magpusta ng pera sa mga laro ng Call of Duty. Nagpusta sila ng $1.50 at natalo si Casey kaya't nanalo ang kalaban sa pustahan. Bagamat mukhang biro lang, labis na nainis si Casey dahil sa pagkatalo at tinawagan ang kanyang kaibigan na si Tyler Barris. Sinubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng kalaban at natuklasan ang totoong pangalan nito, si Shane Gaskill, mula sa Wichita, Kansas. Sinabihan nila ng hindi maganda si Shane sa Twitter at sumagot si Shane na nagbigay ng address at nagsabing try something, na naging dahilan upang mag-swatter si Tyler sa address na iyon. Kung hindi mo pa alam, ang swatting ay isang prank kung saan tatawagan ang SWAT team at magsisinungaling tungkol sa isang seryosong krimen sa bahay ng isang tao upang matakot sila. Hindi alam ni Tyler na hindi na nakatira si Shane sa address na iyon. Sa halip, ipinadala ni Shane kay Tyler ang kanyang lumang address at hindi niya inaasahan na ito ay gawing target. Nagresulta ito sa pagdating ng SWAT team sa bahay ni Andrew Finch, isang inosenteng ama na walang kamalay-malay sa alitan sa laro. Nang dumating ang SWAT team sa bahay ni Andrew, tinamaan siya ng hindi sinasadya at nakitil. Agad nagsimula ang investigasyon na natuklasan na isang maling swatting ang nangyari. Inaresto sina Casey, Tyler at Shane.
Si Tyler ay nahatulan ng 20 years sa bilangguan dahil sa paggawa ng tawag. Si Casey naman ay nahatulan ng 15 buwan dahil bagamat hindi siya gumawa ng tawag, siya ang nag-udyok kay Tyler. Si Shane ay nahatulan ng 18 months dahil sa pagbibigay ng address na hindi na siya nakatira. Ipinahayag ng ilan na masyadong magaan ang sentensya ni Casey habang masyadong mabigat naman kay Shane. Ang pinakamalaking biktima sa lahat ng ito ay si Andrew Finch na nawalan ng buhay ng walang dahilan at ang anak ni Andrew na kailangang mag-grow up nang wala ang kanyang mga magulang dahil lamang sa mga gamers na nagdala ng isang $1.50 na pustahan sa Call of Duty sa isang hindi inaasahang direksyon. Si Edward Kang naman, isang 20 taong gulang mula New Jersey, ay naglalaro ng Archie Age, isang fantasy game na maaaring laruin ng ibang tao online. Kasama ni Edward na naglalaro ang isang lalaki na si Zachary Den na nasa Florida. Matapos maglaro ng ilang panahon, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan si Edward at Zachary tungkol sa laro. Kaya't nagdesisyon silang hindi na maglaro ng magkasama. Hindi pa nila kailanman nagkita ng personal. Kaya't maaari mong isipin na dito na magtatapos ang kwento. Ngunit may iba pang plano si Edward. Lumipad siya mula New Jersey patungong Florida at bumili ng flashlight at martilyo bago magbihis ng itim na damit, guwantes at maskara. Pumunta siya sa bahay ni Zachary at sinubukang kitilin si Zachary gamit ang martilyo. Ngunit, nagising si Zachary at dahil sa kanyang mga sigaw, agad na tinulungan siya ng kanyang amain. Nahulog si Zachary sa lupa at nakipaglaban kay Edward. Ngunit sila ay nakontrol at tinawag agad ang pulis. Nagkaroon si Zachary ng malubhang pinsala sa ulo ngunit nakaligtas. Ayon sa mga pulis, ito ay isa sa pinakakakaibang kaso na kanilang nakita na nagsasabing naglakbay si Edward ng higit sa 1,000 milya dahil lamang sa isang hindi pagkakasunduan sa laro. Si Edward ay maaaring makaharap ng habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa pagtatangkang pagkitil. Ang paglilitis ay patuloy na nagaganap, ngunit ayon sa mga otoridad, matagal pa bago muling makalaro si Edward ng video games. Si Daniel Petrick, 16 na taong gulang, ay nahulog sa pagkaseryoso sa Halo 3, ang pinakasikat na laro noong panahong iyon. Inilarawan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang isang normal at masayang teenager na walang mga problema sa kalusugan. Gayunpaman, sinabi ng mga tao sa paligid ni Daniel na siya ay labis na nahulog sa Halo 3, naglalaro ng 7 o 8 hours bawat araw. Subalit ang problema ay, ang Halo 3 ay rated M para sa mature, at dahil si Daniel ay 16 pa lamang, hindi siya pinayagan ng kanyang ama na maglaro ng ganitong klaseng laro. Kaya't kinuha ng kanyang ama ang laro, kaya nagdesisyon si Daniel na lumipat sa bahay ng kanyang kaibigan para makalaro. Sa bahay ng kaibigan, naglalaro siya ng 18 oras bawat araw. Nang bumalik siya sa kanyang mga magulang, lihim siyang bumili ng isa pang kopya ng Halo 3, ngunit nang matuklasan ito ng kanyang ama, kinuha niya ulit ang laro at ikinulong ito sa kanyang gun safe. 1 linggo matapos iyon, nahanap ni Daniel ang mga susi ng ama para buksan ang safe. Kinuha niya ang laro at pati na rin ang sandata ng kanyang ama. Noong gabing iyon, nilapitan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa sofa at sinabi na isara niyo ang mata niyo, may sorpresa ako. Pagkatapos nito, inatake ni Daniel ang kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang kanyang ama, ngunit ang kanyang ina, si Susan, ay nakitil. Inaresto si Daniel at sa korte, makikita ang kanyang mga mata na punong-puno ng luha. Sinabi niyang namimiss niya ang kanyang ina at hindi niya alam kung bakit niya nagawa ang isang napakasamang bagay. Sa kabila ng lahat, humiling ang kanyang ama sa hukom na magbigay ng isang magaan na parusa. At dahil dito, si Daniel ay pinatawan lamang ng 23 years na pagkakabilanggo, bagaman dapat sana siyang makulong habambuhay nang walang parol. Si Daniel ay maaaring makalabas sa 2032, ngunit marami ang nagsasabi na hindi na siya dapat palabasin dahil sa kanyang pagtatangkang pagkitil ng 2 magulang, at lahat ng ito ay dahil lamang sa isang video game.